Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay dumako sa atin pong pananalangin. Thank you, Lord. Sabi po sa Psalm 100 verse 4, enter into His gate with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Pwede po ba sa oras po na ito, sama-sama lamang po natin na parangalan, i-honor at i-bless ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay papasok sa presensya ng Panginoon, dala-dala ang napakarami nating pagpapasalamat, dala-dala ang napakarami nating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! One day in the court of God is better than 1,000 elsewhere. Mas masarap pa rin pong bumalik, Panginoon, sa iyong presensya. Nais po naming manatili dito, Panginoon, dahil nandito ang kapayapaan. And thank you, Lord, dahil sa kabila ng lahat ng mga laban, sa kabila ng lahat ng mga problema, Lord, Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. And you shall be at peace. Amen. Ito po, Panginoon, ang aming dinedeklara na lahat ng mga laban po namin ay hindi po namin laban lang. Ito ay laban mo, Panginoon. You will fight for us. You will fight for all your children, Lord. Sa lahat ng mga pinagdadaanan nila, sa lahat, Panginoon, ng mga suliranin at mga kabigatan, nandoon ka at hindi mo po kami iiwan at hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. Sa umagang ito, maaaring ordinaryo ang araw na ito, pero Lord, walang ordinaryo sa iyo. Ginagawa mong extraordinary, Lord God. Maaaring simpleng araw lang sa tingin po namin, pero walang simple sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang araw po na ito. Gumawa po kayo ng himala, Panginoon. Hindi lamang po basta maganda, kundi magandang araw ang naghihintay po sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, samahan mo ang buhay ng bawat isa. You are our shepherd, Lord. Kayo po ang aming pastol, Panginoon, at dadalhin mo po kami, Panginoon, sa isang batis, Lord, na hindi po kami magkukulang. We shall not want, we shall not lack anything, Lord. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy mo kaming i-lead, Lord, sa tamang daan. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng direksyon sa mundong ito. Kayo po ang aming ilaw sa madilim na daan. Kayo po ang aming direksyon. Maliligaw po kami kung wala po ang iyong pagsama. Kaya ang dalangin ko sa buhay ng bawat isang naririto, maaring sila po ay walang direksyon sa buhay, walang purpose, hindi nila alam kung bakit ba ako nabubuhay, paulit-ulit na lang nangyayari sa kanya, it's just a cycle, it's just a routine. But today, Lord, you will do something new in their lives. Ipapakilala mo, Panginoon, ng iyong sarili sa mga taong ito. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Ikaw ang Diyos na unang nagmahal. Ikaw ang Diyos na unang nagmahal. Sa mga panahong hindi pa namin kayo kilala, sa mga panahon na ine-enjoy pa namin ang kamunduhan, nandun ka na at naghihintay sa aming muling pagbabalik. At ngayong araw po na ito, we are here, Lord. Nandito po kami. Nanunumbalik po kami sa iyo, Panginoon. Sinusuko namin sa iyo ang aming mga buhay. Pinagkakaloob namin sa iyo ang lahat-lahat po sa amin. Apart from you, we can do nothing. Wala po kaming kayang gawin. Kahit ma-achieve namin ang lahat sa mundong ito, kulang pa rin. Because there's a God-shaped vacuum in our hearts that only you can feel. Only you can satisfy us. Only you can give us the contentment in this life, Lord. Wala na pong iba. Wala nang iba, Panginoon. Sa lahat po ng mga tao na uuhaw sa iyo, sa lahat ng mga tao, Lord, na nalulungkot, nawawalan ng lakas, nangihina,
nawawalan ng pag-asa at pananampalataya, why don't you ask the Lord to fill you once again? Why don't you ask the Lord, sabihin mo, Lord, I want a fresh encounter today. Pwede mo bang sabihin yon? Lord, I want a fresh encounter today. Hallelujah. I want that fresh encounter, Lord. Fresh encounter. Thank you, Jesus. Magpakilala po kayo sa buhay ng bawat isa. Magpakahayag po kayo through your word. Sa iyong mga salita, Panginoon, maraming salamat po. Itong salita mo, Panginoon, ay iyong love letter para po sa amin. And your word, Panginoon, dito po kami umaasa. Ito po ang nagbibigay ng lakas po sa amin. Ito po ang sandata namin, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga laban sa mundo. Thank you, Lord, sa mga salita mo. Thank you, Lord, for this Bible, for your promises, for your words. Mangusap po kayo sa amin. Speak to thy servant, for your servant is listening. Nakikinig po kami. Makikinig po kami. At kung ano po ang nais mo, yun po ang masagawa po namin. Let your perfect will be done. Let your perfect will be done. Mangyari po ang dakilang kalooban mo. Not my will, not our will, but your will be done. At alam ko po na kalooban mo na kaming lahat ay matuto, na kaming lahat ay manumbalik sa iyo. Kalooban mo po, Panginoon, na lumalim ang aming personal na relasyon sa iyo. Pwede mo po ba, Panginoon, punuin ang bawat puso ng mga taong nanonood ngayon? Punuin mo po sila ng pag-ibig. Punuin mo po sila ng pagmamahal. Na kahit po magkakalayo kami sa isa't isa, mararamdaman po nilang lahat ang kilabot ng iyong presensya. Wala po kayong lalagpasan sa mga taong ito, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat isang babae at lalaki na magsusuko ng buhay sa iyo, na lalapit sa iyo, Panginoon, ay hindi mo bibiguin sa araw na ito. Mararamdaman po namin ng iyong kalapitan, especially those people who are broken today, especially those people who have this heaviness of hearts today. Lord, speak to them. Mangusap ka at iparanas mo ang iyong kapangyarihan, iparanas mo ang iyong kaluwalhatian sa buhay nila, Panginoon. Sa lahat ng mga first-timers na sa unang pagkakataon ay natagpuan ng live stream na ito, salamat sa kanilang buhay. Hindi aksidente why they are here. Hindi aksidente kung bakit sila nanonood ng live stream po na ito. Ang panalangin ko, ang mga taong ito ay kausapin mo, magpakahayag ka sa kanila, at itong araw na ito ang magiging simula ng kanilang pagbabago. Nagagawa ka ng mga bagong bagay sa kanilang buhay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, bless all these first-timers. I-bless mo po sila, Lord. Magpakilala ka sa kanila sa mas malalim, personal at bibliyang kapamaraanan. Lord, preserve them and bless them, even their families, Lord. In Jesus' name. At sa lahat po ng mga kasamahan ko dito sa Heart to Heart Community, na simula unang araw na nakinig sila hanggang ngayon, magkakasama pa rin po kami, at kayo po ang nagpapalago sa gawaing ito. To God be the glory, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Patuloy, Panginoon, na inaangkin po namin ang isang bukas na kalangitan sa buhay ng bawat isa, sa lahat ng mga taong ginagamit mo, sa lahat ng mga tao, Panginoon, na dinadala mo po dito sa pangalan ni Jesus. You will do something new and great in our family, Lord. Dadaloy po. Dadaloy ang kakaibang presensya, ang kakaibang pagkilos mo, ang kakaibang galaw mo, Panginoon, sa bawat isa. And we will never be the same again. We will never be the same again. I declare
that today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Today is the day of your salvation. Today is the day of your transformation. God will use you mightily, efficiently, and effectively. Gagamitin ka ni Lord para maraming mga tao pa ang manumbalik sa Kanya. Maraming mga tao pa ang makakilala sa Kanya. Pagagalingin ka ng Panginoon, bibigyan Kanya ng kapayapaan, bibigyan Kanya ng kapanatagan, at sa lahat ng mga problema na pagdadaanan mo, makakayanan mo, sapagkat hindi ka iiwan ng Panginoon. Bibigyan Kanya ng lahat ng kapamaraanan. He will bless you. He will give you the wisdom, knowledge, and understanding for you to be able to produce wealth in Jesus' name. You will be blessed to be a blessing. You will be blessed to be a blessing. You are the head and not the tail. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagpapala, karunungan, kalakasan ang ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. And I also pray, Lord, I also declare, let God's favor and the favor of men be upon these people. Be upon us, Lord. Yung pabor, Panginoon, na hindi kayang pigilan ng kahit na sino man. Walang sino man ang makapagbabagsak sa amin. Walang sino man ang makapaninira sa amin. Sapagkat ang pabor mo, Panginoon, ay ipaparanas at ibibigay mo po sa amin. We don't care kung anong sasabihin ng ibang mga tao. We don't care kung ano ang pinagsasabi ng mga tao sa amin behind our back. Ang mas mahalaga, ano ang sinasabi mo sa amin, kung sino kami, what is our identity, Lord. Hallelujah. We are blessed. Tayong lahat ay anak ng Panginoon. We are children of the Most High God. We are forever blessed. We are highly favored. In Jesus' name. In Jesus' name. We are fearfully and wonderfully made by God. Masterpiece ng atin pong Panginoon. Meron po tayong halaga sa harapan ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito. Patuloy ka magpadala ng maraming mga tao na nanonood sa live stream na ito. At patuloy mo kaming turuan. Anoint me, Lord. Anoint my head. Anoint my lips, Lord. Anoint every fiber of my being. Lord, anoint my heart. Anoint all these people, your message and your messenger. Panginoon, maliwanag po naming maunawaan ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Take full control of everything and cover us tightly with your most precious, powerful blood. Wherever we are, protect us, Lord, from all harms and from all the works of the enemy. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! I rebuke all that spirit na nandyan sa'yo ngayon na hindi kalooban ng Panginoon. I rebuke the spirit of sickness. I rebuke the spirit of anxiety. I rebuke the spirit of depression. I rebuke the spirit of idolatry, of unforgiveness, in Jesus' name. In Jesus' name. Be gone. Be gone. Be gone. In Jesus' name. At dadaloy ang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Mga kapatid, sama-sama po nating i-share. I-repost ang live natin today. Paabutin natin ng 1,000. And tap your screen. Walang titigil. Habang nanonood at nagno-notes, just tap your screen po for more hearts. At para mas ipakita tayo ni TikTok sa maraming mga tao, tap, share, and repost. Amen. Thank you, Bert. Thank you, moderators. God bless. Hallelujah. And yeah, it's time to welcome all our first-timers. Pwede po ba nating i-welcome ang lahat ng mga first-timers? Sino po yung unang pagkakataon ay nanonood po ngayon? Can I just see? Mag-type lang po kayo ng me watching from kung saan po kayo nanonood.
Yeah, sino po dito yung mga first-timers? At saang lugar kayo nanonood? Yan. Hello po, si kay Jane from Apalit. Okay, si Frisia from Antipolo. Si Alena kagabi from Makati. Praise God. Si Jane from Pampanga. Shinoroku, hello. Yeah. Welcome to the family's first-timers from Davao. Vicky from Jensen. Miao from Batangas. Red Rose from Singapore. Grace from Pasig. Hello po. Miss B from Taiwan. Jay from Bicol. Rodora from Las Piñas. Hello po. From Novaliches. TPL from Bulacan. Maynard from Santa Rosa, Laguna. Leia from Rizal. Jesselyn from Oriental Mindoro. Si Olive from Dumaguete. Patty from Taguig. Chase from UK. Hello po. Asel from Taiwan. Red from Singapore. Amen. RI from Korea. Joseph from Canada. Jackie from South Korea. Sarah from Singapore. Byung from Zamboanga. Atran from Bicol. SBS from Naik Cavite. Amen. Matcha Latte from Manila. Tisan Park from Korea. Yeah, from Romblon. Cheryl from Hong Kong. Mary Rose from Bulacan. Amen. God is so good. At sa lahat naman hindi ko pa nabanggit, i-welcome po natin lahat ng mga first-timers. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Oh, glory to God. Araw-araw, umaga, gabi, ang daming mga first-timers na dinadala ng Lord dito po sa atin pong live stream. Umaga, gabi. We are doing this devotion po every morning at 7 a.m. and every night at 7 p.m. din po. So we have this community. Kung gusto niyo pong mag-join ng community, ng group chat, kung saan gusto niyo pong matuto, lumalim, kung gusto niyo po na magkaroon po ng malalim na relationship kay Lord, kung gusto niyo na samahan kaming matapos yung Bible for the whole year, mag-join po kayo. Masaya po dito. Welcome po sa family ng Heart to Heart. So masaya po kami na makasama po kayo. At sana po ay bigyan niyo po kami ng pagkakataon na ma-guide po kayo, no? God is good po. So ako po si Kuya Harold Nicolas Cruz. Yeah. At ako po ang nangunguna po dito sa atin pong community. Mag-chat lang po kayo sa akin. Pwede kayong mag-chat dito sa akin sa TikTok or sa FB Messenger Harold Nicolas Cruz. Tapos meron din tayong YT channel kung saan ina-upload po natin yung mga previous devotions po natin para mababalik-balikan po natin. So, we are doing this for 5 months na po. 5 months. Na talagang sama-sama nag-aaral ng salita ng Diyos. So, yun po. Chat lang kayo sa akin para masend ko po sa inyo yung link. Okay? At makapag-join po tayo sa FB. Pwede po kayo mag-send ng prayer request doon. Pwede kayo mag-testimony. Yan. Pwede. Praise God. Yes. Hello po. Magandang umaga sa atin pong lahat. So, ngayon po ay nasa Genesis chapter 8 na po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tapos na po tayo sa Genesis 1 to 7. Sinimulan po natin nung January 1. Yeah, January 1. Yes po, sa lahat ng gusto mag-join, chat lang kayo sa akin. Message lang po kayo. Re-replyan ko po kayo right after nitong po natin. Right after ng atin pong devotion. Yeah, tap, share, and repost. Maraming salamat, Bert. Amen. Praise God po. Sure. Go, chat lang kayo sa akin if you want to join. Sino po dito ang excited na mag-meditate at mag-aral ng Word of God? Can I see an amen in the live comment? Amen sa lahat ng mga excited na muli po ay matuto. Amen. Yan, muli po tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So we are now in Genesis chapter 8. And the title
of our devotion is entitled, When God Remembered Noah. When God remembered Noah. Anong pakiramdam kapag naaalala ka? Anong pakiramdam kapag out of nowhere biglang may nakaalala sa'yo tapos nag-chat sa'yo, kinamusta ka, hindi para mangutang, okay? Hindi para kamustahin ka talaga. Diba ang sarap sa pakiramdam kapag naaalala ka? Nakakakilig, you are happy, yes, you're excited. Masaya ka kasi, wow, parang ang daming mga taong, ang daming mga taong kausap nito pero naalala niya ako. Diba? Ang sarap kaya na bigla kang maalala ng mga tao. Iba sa pakiramdam yun. Out of nowhere, may bibisita sa'yo sa bahay. Out of nowhere, biglang mangangamusta sa'yo, magchat-chat sa'yo, magme-message. Yeah, it shows they value you. Tama. Diba? Iba yung Mars, kamusta? Pag nag-reply ka, okay lang, pautang naman. Hindi ganon, okay? Walang ganon. Dapat yung pure na kamusta talaga. Na meron silang parang care or concern. Ibig sabihin, tama, may halaga ka doon sa tao na yon. Yeah, you are loved. So, ganyan po ang naranasan po ni Noah when God remembered him. Ang Genesis chapter 7 kagabi ay nagtapos po, 'di ba? It ends with rain, darkness, and waiting. And here in Genesis chapter 8, it begins with a powerful phrase. Nagsimula po ang Genesis chapter 8 sa isang napaka-powerful na kataga. Ang kauna-unahan dito ang sinabi, Genesis chapter 8 verse 1, But God remembered Noah. Genesis chapter 8 verse 1, But God remembered Noah. Sarap nun, di ba? Lalo na kapag si Lord ang nakaalala. Inalala ng Diyos si Noah. Amen? Inalala ng Diyos si Noah. What if? What if? Let's make it more personal. Let's make it more personal. When God remembered Harold. When God remembered Bert. When God remembered you. Inalala ka ng Diyos. Alam niyo ibig sabihin nito? Hindi nakalimot ang Panginoon. Hindi nakalimot ang Lord. Amen? It means, yeah, we are special. It means we are valuable in the eyes of God. It means, alam niyo sa totoo lang, we are apple of God's eye. Apple of God's eye tayo. Special ka sa paningin ng Panginoon. It means God was about to act in behalf of Noah. And God will also act, no, in behalf of you. Genesis chapter 8 teaches us that after judgment, after the storm, and after long waiting, God brings restoration and new beginnings. Tapos na po ang 2025. Ang mga nangyari ay nangyari na. O tapos na rin ng January 1 to January 6. Nangyari na ang nangyari na. Tapos na yon. But today, gusto tayong i-remind ng Lord na I am about to restore you. I am about to give you new beginnings. Bagong simula.
Sino po dito excited? At sino ang gusto dito ng mga bagong panimula ng kanyang buhay? Amen? God is the God of new beginnings. Gusto ni Lord bagong simula para sa ating lahat. Napakaganda po ng pasok ng 2026 sa akin. I feel like I really have this new beginnings. Kasi sabi ko nga sa inyo lagi, 'di ba, na itong ginagawa kong ito ay bagong journey, bago sa akin. Lahat ng ginagawa ko ngayon bago sa akin. At walang iba na nag-guide sa akin kundi si Lord. Wala eh. It's all new to me. Pagiging isang digital missionary, it's all new to me. Bago sa akin lahat to. It's all new to me. But I know, merong magandang patutunguhan. Meron tayong magandang patutunguhan. Kasi bakit? Inaalala tayo ng Diyos. Nasa isipan tayo ng Panginoon. Isipin mo lang lagi yon. Inaalala ka ng Diyos. Amen. And God is about to restore you. God will give you restoration. And God will give you new beginnings. Lahat na may mga past hurts, past mistakes, and past failures, kalimutan mo na yan. Okay? Doon sa Genesis chapter 7, nagtapos yung chapter na umuulan, madilim, naghihintay sila. Yeah, forget the former things, diba? Do not dwell on the past. Forget the former things. Because today, God will give you restoration and new beginnings. Amen? So magkaroon lang tayo ng insight at background dito sa Genesis chapter 8. Okay? So si Noah and his family, together with the animals, no, pair by pair. So sila ay nandoon sa loob ng arko for more than a year. Okay? For more than a year. Tumigil ang pag-ulan, pero hindi pa agad natapos yung paghihintay nila kasi kailangang humupa ng pagbaha. So they were inside the ark for more than a year. And Genesis here, Genesis chapter 8, it reminds us that God's work does not end when the storm ends. Ang gandang reflection po nun, di ba? Na kahit natapos na yung pag-ulan, nanatili pa rin sila doon sa loob ng arko na naghihintay. And I love that nung sinabi dito na God's work does not end when the storm ends. Ibig sabihin ba na natapos na yung bagyo na pinagdadaanan mo ngayon, tapos na ang Panginoon sa'yo? Hindi pa. God's work does not end when the storm ends. Tuloy-tuloy ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Na kahit matapos yung problema mo, nandyan pa rin ang biyaya ng Panginoon. Amen? Meron pa rin siyang gagawin. Laging may nagpapapray sa akin na, pastor or kuya, pasama po sa prayer na matapos na yung mga problema ko, mawala na lahat ng problema ko. Kaso hindi nga mawawala ang problema eh. Hindi mawawala ang problema. Habang nabubuhay tayo, may mga problema talaga tayong pagdadaanan. Hindi matatapos ang problema, pero ganun din ang biyaya ng Diyos. Hindi rin matatapos ang biyaya ng Panginoon. At kahit matapos ang mga bagyo, meron pa ring susunod. Meron pa ring susunod. Yeah, problem is a universal experience. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang may ganyang problema. Iba-iba lang tayo kung paano natin dalhin. Pero alam niyo mga kapatid, siguro pinakamaganda pa rin talaga na kapag hindi mo kaya, isuko mo sa Diyos. O kahit nga kaya mo, ibigay mo pa rin sa Diyos eh. Huwag kang maglakas-lakasan. Okay? Huwag mong isipin na kaya mo lahat, na ikaw si Superman, na kaya mo lahat gawin. Si Superman nga may ano pa rin eh. 'Di ba? May kahinaan pa rin siya, yung kryptonite.
Lahat ng tao may kahinaan. Kaya lapit tayo kay Lord. Okay, hindi naman matatapos ang kilos ng Diyos sa buhay natin eh. Hindi matatapos. Tama si Ate Ana Lu, hindi kabawasan ang pag-amin na hindi mo na kaya. Can we just be honest today? Pwede ba? Sige nga. Maging honest lang tayo today. Alam mo, it's so hard to pretend. It's so hard. Napakahirap na magpanggap na maging malakas ka sa mga tao. Siguro meron dito parang marami silang suot na maskara. Akala ng mga tao malakas ka kasi masayahin ka, di ba? Pero ang totoo, di ba? Hirap ka na sa kalooban. So today, it's 8:20 a.m. Can we just be honest? Can we just be honest? Pwede bang sabihin natin kay Lord ngayon, Lord, ito po ako. Pagod na po ako. Sige, maging honest ka kay Lord. Lord, hirap na po ako. Lord, sobra na po yung sakit. Sobra na po yung responsibilidad. Sabihin mo kay Lord yun, Lord, hirap. Daming nakaasa sa akin. Nahihirapan na po ako sa pagtatrabaho. Pagod na ako, Lord. Sabihin mo kay Lord yan, hirap na ako. Nasasaktan ako. Iniisip ng ibang tao, malakas ako, but deep inside, I'm broken. I'm hurt. Too much pain. Just be honest. Just be honest. Pwede mong hubarin yung maskara mo ngayon. Pwede mong tanggalin yung pagpapanggap. Sabihin mo, Lord, ito po ang tunay na ako. Sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Itong pagod, itong hirap, itong takot, lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, binibigay ko sa iyo. Gusto ko lang pong maging tapat, Panginoon. At alam ko na wala na akong ibang makakapitan at malalapitan kundi ikaw lang. Pero Lord, kahit pagod na ako, pero Lord, kahit takot ako, kahit nasasaktan ako, pinipili ko pong magpatuloy. Pinipili ko pong sumunod sa iyo. Buhatin mo ko, Lord, at bigyan mo po ako ng kapayapaan at kagaanan upang makayanan ko ang lahat ng mga bagay na ito. Amen and amen. God is good. Kahit papaano naman, di ba, kapag nagre-release tayo sa Panginoon, ay gumagaan yung pakiramdam talaga natin. Nagkakaroon talaga ng kagaanan. Tsaka try nyo minsan iiyak nyo lang sa Lord. Pastor, ang agang iyakan naman ito. Diba? Lagi, try nyo umiyak sa Lord. No? Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ganun. Ikaw nang bahala. Totoo yun, Lord. Ikaw nang bahala. Kasi kapag ako hindi ko talaga alam na yung gagawin ko, sinasabi ko na lang, Lord, ikaw nang bahala. Alam mo naman makakabuti para sa akin eh. Ikaw naman ang mas nakakilala sa akin. Alam niyo, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng mga tao sa inyo. Diba? Hindi kayo yun. Si Lord lang nakakilala kung sino talaga kayo. Mas kilala ka ng Diyos.
So, in everything, just surrender. Just give your all to God. Amen. Hi, salamat Lord. So there is often a gap between promise and fulfillment. And that gap is called waiting. So merong gap talaga. Merong pangako ang Diyos sa iyo at merong panahon na i-fulfill niya yung pangako na yon. So kapag ikaw ay, for example, ang pangako ng Lord, pagagalingin kita, gagaling ka. There's fulfillment. But the gap, or in between, meron dong tinatawag na paghihintay or waiting. Nasa ang season ka ngayon ng buhay mo? Nandoon ka ba sa hinahanap mo ang pangako ng Diyos? Nandoon ka ba sa paghihintay, sa waiting? O nandoon ka na sa fulfillment? Nasa ang parte ka ng buhay mo? Kung ikaw ay nasa gitna, if you are in the season of waiting, huwag kang mapagod. Kasi ang susunod dyan, if this is the promise of God, if this is waiting, ang susunod is fulfillment. So if you are in the season of waiting, after that will be the fulfillment of God's promise. Are you excited for that fulfillment? Enjoy your waiting season. Enjoy your waiting season. Amen. It is never a waste to wait. Because after your waiting season, again, is the fulfillment of God's promise. Amen. So point number one. Yeah, waiting is nurturing. Tama. Okay? Magtiwala ka habang naghihintay ka. Huwag ka mapapagod. Ang mga nagmamadali, nagkakamali. Amen? Ang mga pinipilit, nakakasakit. Kaya maghintay tayo. Sa paghihintay, may pagpapala. Okay, so point number one. Sino si Fredo? God remembers those who trust Him. God remembers those who trust Him. Inaalala na Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Genesis chapter 8 verse 1, But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. God bless you po, binge eating. Kaya yan. Gluttony and pride. God bless you po. Pagalingin po kayo ni Lord. Suko mo yan kay Lord. Okay? I don't believe in God, but whenever I think of Him, I feel at peace. Why? Because God is real. God is alive. And He is working even right now. Even if you don't believe, kahit hindi ka naniniwala sa ngayon, hindi nagbabago ang katotohanan that He is real, that He is alive, and He's just waiting for you, for all people to come back to Him. Kasi yun yung iniwan ni Jesus eh. Sabi niya, peace I live with you. Peace I live with you. Yun yung iniwan ni Jesus. Kaya may kapayapaan. So that peace na nararamdaman mo ngayon, hindi ito nanggaling sa kung anumang puwersa sa mundong ito. Yan ay galing sa Panginoon. So, but point number one, but God remembers those who trust Him. In Scripture po, kapag sinabi na God remembers, okay, ibig sabihin, He moves with mercy and purpose. So, Noah here was not forgotten in the silence. Hindi siya kinalimutan ng Diyos. At like ko namang sinasabi sa inyo, di ba, itong katagang ito, na waiting does not mean abandonment. Hindi ibig sabihin na naghihintay ka, kinalimutan ka.
Hindi ibig sabihin na naghihintay ka, inabandon na ka na. Okay? So when you feel stuck between promise and fulfillment, remember, God is still working even when nothing seems to change. Kahit pakiramdam mo parang walang nangyayari, kapag feeling mo na stuck ka doon sa promise and fulfillment, sa gitna nun, doon sa waiting, alam nyo, kumikilos pa rin ng Panginoon. Kahit na parang walang nangyayari. Kahit hindi mo nararamdaman. Sabi dun sa kanta, di ba? Na miracle, ano yan? Miracle worker. Waymaker. Di ba? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. God never stop working. Amen? Nakikita mo, nararamdaman mo man o hindi, kumikilos ang Diyos. Kahit ngayon, kumikilos si Lord. Maybe to some of you who are watching, God is stirring up your heart. Hindi mo nararamdaman kung, ano itong nararamdaman ko, parang binuhusan ng malamig na tubig, parang nangangatog nang di mo alam kung bakit, parang naiiyak. Because God is working. Kumikilos siya. Amen. Kumikilos siya sa buhay mo eh. At walang sino man ang kayang magpahinto sa Kanya. He never stopped working. He never stopped working. God is still working. So God's silence is not absence. It is often preparation. Alam mo kung ba't kailangan may paghihintay bago matanggap yung pagpapala? Kasi doon sa waiting season is a training ground. Training ground yung waiting season mo eh. Kasi kapag binigay agad sa'yo ni Lord, baka ma-blinded ka. Baka kapag binigay sa'yo agad ni Lord, mawala ka on track. So He is just preparing you para kapag natanggap mo na yung pagpapala na yon, handa ka. Okay, handa ka. Hindi ka masasway. Hindi ka mawawala. Kasi sometimes, 'di ba, kapag sunod-sunod yung mga pagpapala mo sa buhay mo, minsan nakakalimot ka rin eh. Minsan nawawala sa eksena si Lord na siya ang source ng lahat ng mga bagay na meron ka. Minsan nakakalimot po tayo. Parang yung sa 10 ketongin, 'di ba? 10 ang pinagaling ng Panginoon, pero ilan lang ang nakaalala, ilan lang ang bumalik para magpasalamat? Isa. Sa 10 pinagaling, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Kamusta po tayo? Kapag tayo ba ay pinagpapala ng Diyos? Kasi tayo, inaalala tayo lagi ni Lord eh. Ikaw, kapag pinagpala ka, kapag pinagaling ka, kapag niligtas ka ni Lord, bumabalik ka ba sa Kanya para magpasalamat? Sana po ang sagot, yes. Sana ang sagot, opo. Hindi tayo nakakalimot. Pwede bang sa oras na ito sabihin lang natin, thank you, Lord? Kasi hindi mo ako nakalimutan eh, no? Hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Thank you, Lord, di ba? Kasi lagi siyang kumikilos at gumagalaw sa buhay po natin. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kahit nandun ako sa season of waiting, alam ko na may patutunguhan po ako eh. Alam ko na may inihahanda mo lang ako, Lord. May tinuturo ka lang po sa akin. Ganun naman ng Panginoon, di ba?
May tinuturo lang po siya sa atin. Ano man ang sitwasyon na meron ka ngayon, may tinuturo lang siya. Kaya kung nasasaktan ka, may tinuturo si Lord dyan sa pain. Alam niyo po, pain is never wasted. Pain has a purpose. Yung sakit na pinagdadaanan mo ngayon, may rason yan. Walang sayang na karanasan sa Diyos. Walang sayang. So God is just preparing you again for that fulfillment. So prepare yourself. Prepare yourself. Minsan ang panalangin ko, sige Lord, tama si Bert eh, sige Lord, kung kailangan kong masaktan, sige lang po. Sige Lord, kung kailangan ko na pagdaanan to, sige lang Lord. Basta ang panalangin ko, wag mo akong iiwan. Basta Lord, wag mo akong iiwan. Tama, kaya hinayaan niya na magmahal ka ng maling tao, kaya hinayaan niya, di ba? May mga inaalaw si Lord sa buhay natin para matuto tayo. Pinahihintulutan niya. Kasi hindi ka matututo kung hindi ka masasaktan. Basta ang panalangin ko lang lagi, Lord, wag mo po akong iiwanan. Lord, wag mo po akong iiwanan. Yun lang. Kasi, meron nga ako isang prayer dati na, Lord, hindi ko gagawin to kung hindi mo naman kami sasamahan. Hindi na namin gagawin. Kahit na gustong-gusto mong gawin yung bagay na yon. Parang si Moses lang yan di ba? Nung nagpe-pray siya. Lord, hindi mo kami sasamahan dito sa wilderness, balik mo na lang kami dun sa Egypt o patayin mo na lang kami. Parang ganun, di ba? Kasi parang ang hirap mabuhay nang wala ang Panginoon. Napakahirap. Sinasabi ko po sa inyo, napakahirap ng buhay ngayon at mas lalong mahirap kung wala si Lord sa buhay mo. So for you to overcome yung anxiety, depression, panghihina, and all, you need God. You need Him. Kailangan mo siya. Sabihin nyo nga ulit, I need Jesus. Yes, may mga pain na dahil sa decision natin na inalaw pa rin ng Panginoon yun. Inalaw pa rin ng Lord. Yeah, I need Jesus. So, point number 2. Point number 2. Waiting requires patience and discernment. Waiting requires patience and discernment. Sa Genesis chapter 8, thank you binge eating, God bless you. Genesis 8 verses 6 to 12. So ito na yung time na si Noah po ay nagpalabas ng raven and ng dove para i-check kung ano na yung sitwasyon sa labas ng arko. No? Ang maganda dito, hindi nagmamadali si Noah. Okay? Hindi siya nagmamadali na lumabas ng arko. Imagine niyo, halos isang taon na nandoon sila sa loob ng barko. Umuulan, bumaha. He tested the timing. Tinest niya yung timing na yon. And the dove returned twice before finally staying away. Noah waited for confirmation and not convenience. Hindi porkit natapos na yung pag-ulan
At hindi porkit mababa na yung tubig ng pagbaha, bumaba na siya. Not out of his convenience, but he waited for confirmation. He waited. Naghintay si Noah. Alam nyo, minsan ganyan po tayo, kaya tayo nagkakamali. Hindi po tayo naghihintay ng confirmation ng Lord. Madaling-madali po tayo. Yun yung nakakalungkot. Kapag nagmamadali ka, diba sa mga naglalakad na lang, diba kapag ikaw naglalakad at nagmamadali ka, minsan natitipalo ka, nadadapa ka, nagmamadali ka eh. Pero si Noah hindi siya nagmadali. He tested that timing. Noah waited for confirmation. Everybody, type in the live comment, confirmation. Napakahalaga ng confirmation, di ba? Di ba, for example, bago ka makapanood ng isang concert, kailangan confirm guest ka. Or kahit saang event, 'di ba? Kailangan may confirmation. So bago ka makapasok, i-check kung meron kang confirmation. Napakahalaga ng confirmation. And also with God, sa relationship natin kay Lord, Lord, I need your confirmation. I-confirm mo sa akin. Kailangan ko ng confirmation mo, Lord. Huwag kang magmadali. Kasi kapag nagmamadali ka nga, nagkakamali ka. Hintayin mo yung pagsagot ng Diyos. Hintayin mo yun. God's confirmation. Di ba marami naghahanap sa atin ng mga ganyan? Hingin mo sa Lord. Lord, I need your confirmation po. Tingnan natin yung I think Proverbs 16 verse 3. Yeah. Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So idulog mo muna sa Lord. Panginoon, kinocommit ko po sa iyo itong plano kong ito. Bigyan mo po ako ng katagumpayan, Lord. So, living too early can be as dangerous as not living at all. Kapag umalis ka ng mas maaga, parang kasing delikado daw yan nang hindi mo pag-alis. Parang dito sa arko. Kung umalis sila ng too early sa arko, mapapahamak sila. O kung hindi man sila umalis, mapapahamak pa rin sila. So God's will includes not only the right place, but also the right time. Brothers and sisters, meron tayong tinatawag na perfect time of God. Perfect timing ni Lord. Okay? So again, God's will includes not only the right place, but also the right time. Okay, right time ng Lord. Yung hilingin mo. Amen. Hallelujah. Ganda, di ba? May nakita ko kanina verse, Isaiah 60 verse 22. Tama yun, di ba? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. He will make all things beautiful in His time. Ang ganda ng mga pangako ng Lord, no? He will make all things beautiful in His time. Amen? May perfect time si Lord palagi. Hintayin mo yung tama at perpektong oras ng Diyos. Darating din yun. Darating din yun yung kasagutan ng mga panalangin mo.
Naririnig ka ng Diyos eh. Inaalala ka ng Diyos. Amen. Amen and amen. Huwag kang mainip, tama, bagkos magtiwala ka. Faith waits not just for an open door, but for God's signal. Hintayin mo muna yung signal ni Lord. Hintayin mo muna yung confirmation bago ka kumilos. Hintayin mo lang. Can I just pray for you? Lord, hindi ko alam sa mga taong ito ang mga taong naghihintay ng kasagutan ng kanilang mga panalangin. They are waiting for this confirmation. Lord, ang panalangin ko, reveal that confirmation today. Yung mga bagay na hinihintay nila, yung mga desisyon na gagawin ko ba to o hindi. Lord, makakabuti ba to sa akin o hindi? Panginoon, kausapin mo sila through your word. Kausapin mo sila through the circumstances around them. Kausapin mo sila through the godly people. Panginoon, mga na nakakasalamuha po nila. Magpakahayag po kayo. Let there be confirmation, Lord. May mga iniisip po sila ngayon, Panginoon, na gumugulo sa kanila. Gagawin ko ba? Pagpapatuloy ko ba? O bibitawan ko na? Kilala mo ang mga taong ito. And we want, Lord, that confirmation. Mangusap ka again through your word as we pray, Lord, through your word, through circumstances, through the people. At kung kalooban mo at kung i-confirm mo ito sa amin, magkakaroon kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Kung gagawin talaga namin. Mabibigyan ba namin kayo ng kaluguran? Magkakaroon ba kami ng kapayapaan kapag ginawa namin? Kayo nang bahala sa mga taong ito, Panginoon. Huwag mo hayaang magkamali po kami ng desisyon. We need confirmation. And we will wait for your signal. If it's a go, a wait, or to stop. We will wait for your signal. We will wait, Lord. We thank you and we glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Yeah, paano malalaman yung confirmation? Siyempre, sa Word of God, sa mga circumstances, sa mga tao nakapaligid sa'yo. You ask counsel sa leaders, mga leaders mo, at kung may kapayapaan sa puso mo. Yun. So, wait for God's signal. Read your Bible. Read your Bible. Okay? Para malaman mo na talagang sinasabi ng Lord yan sa'yo. So, napakahalaga po ng patience and discernment. Napakahalaga. So, hintayin natin. Huwag magmadali. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang magmadali, self. Okay? Huwag kang magmadali. Maghintay ka. Maghintay ka. Amen. Happy birthday, Ray. God bless you. Oo, tama. Hintay ka lang. Huwag ka magmadali. Okay? Hindi minamadali yan. Idulog mo sa panalangin. Iluhod mo sa panalangin. Alam nyo kapag close na kayo ni Lord, kapag meron na kayong close relationship ni Lord, napakadali para sa iyo eh. Alam mo na yung kalooban niya, di ba? Alam mo na yung kalooban ng Diyos eh. So you develop that personal and intimate relationship with God. Kapag na-develop mo yon, it's easier for you to discern. It's easier for you to know kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. So develop that, okay? And last, number 3. Number 3, gratitude comes before blessing. Gratitude comes before blessing.
So, Genesis 8:20. Ang bait-bait talaga ni Lord, no? Pagkalabas nila ng ark, pagkalabas nila ng arko, ang unang ginawa ni Noah, Genesis 8 verse 20. Okay? Kasi doon sa, makikita natin doon sa verse, sa verse 15, pinalabas na sila ni Lord. Tingnan nyo. Basahin ko yung verse 15 ha. Sabi doon, Then God said to Noah, Leave the boat, all of you and your wife, and your sons, and your wives, and their wives. Release all the animals, the birds, the livestock, and the small animals that scurry along the ground, so they can be fruitful and multiply throughout the earth. Verse 18, So Noah, his wife, and his sons and their wives left their boat, and all of the large and small animals and birds came out of the boat, pair by pair. And here's the catch. Verse 20, pagkalabas nila ng arko, anong ginawa ni Noah? Then Noah built an altar to the Lord. And there, he sacrificed as burnt offerings the animals and birds that had been approved for that purpose. And the Lord was pleased with the aroma of the sacrifice and said to himself, I will never again curse the ground because of the human race. Even though everything they think or imagine is bent toward evil from childhood, I will never destroy all living things. As long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. So, anong ginawa ni Noah? Nagtayo siya ng altar at siya ay nag-offer sa Lord. Yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon kay Noah, kung paano inalala ng Panginoon si Noah, inalala rin ni Noah si Lord. At siya ay nagpasalamat. The first thing Noah did on dry ground was worship. Before building a house, bago pa man ang lahat ng mga trabaho, he built an altar. You know what? Worship came before work. Dito sa pinakita ni Noah. Nauna ang pagsamba bago ang pagtatrabaho. Kaya totoo yun. Gratitude comes before blessing. Gratitude comes before blessing. Amen. God responded with a promise, never again to destroy the earth by flood. Hindi na daw tayo gugunawin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbaha. So right after that offering of Noah, at saka dumating ang pangako ng Panginoon. Worship should be our first response after deliverance. Sino dito ang mga pinagaling na ng Panginoon? Sino dito ang mga pinagpala na ng Diyos? Sa lahat ng mga ginagawa ng Panginoon sa atin, worship should be our first response. Not our last thought after blessing. Amen. Lahat naman tayo siguro. Lahat tayo pinagpala na ni Lord eh. Lahat tayo pinagaling, lahat tayo iningatan, lahat tayo tinanggal sa maling tao, sa maling sitwasyon, sa maling bagay. What is our first response? To worship. To worship. Magpasalamat ka na ngayon. Alam nyo, develop that habit of advanced gratitude or advanced thanksgiving to God. Lagi ko pong ina-example dito sila Moses at sila Miriam. Kasi ang nangyari dito, nung time na
Doon sa Exodus, doon tumatakbo na sila sa mga Egyptians. So, wala na silang ibang napuntahan kasi parang dead end na dahil nandun nga po yung Red Sea. No? So, yung mga tao, parang natatakot sila. Paano na tayo? Mapapatay tayo ng mga Egyptians. Anong ginawa nila? So, syempre, tinaas ni Moses yung staff niya, nahati yung dagat na pula, nakadaan ng mga Israelites. Tapos, nung nandun sila sa kabilang panig, nagsarado ulit yung dagat at na-wipe out yung mga Egyptians na humahabol sa kanila. And after that, ano nangyari? Nung nandun na sila sa kabila, nag-celebrate sila. Kumanta itong sila Miriam, nag-worship sila. Nagkantahan sila, they worship the Lord right after that. Pero what will be the difference? Ano kayang magiging kaibahan kung hindi pa nahahati yung dagat na pula and instead of worrying, doon pa lang ay sumamba na sila at nagpasalamat sa Panginoon kahit wala pa silang nakikitang daan, kahit hindi pa nahahati yung Red Sea nung time na yon. What will be the difference kaya, no? Kasi sometimes tayo, nagsa-celebrate tayo, nag-worship tayo, right after matanggap natin yung blessing. Pero dito, tinuturo sa atin, worship comes first. Worship comes first. Amen. So, ang gawin natin, i-practice natin yon. Kung wala kang nakikitang ibang daan, kung punong-puno ka ng problema at kabigatan, sumamba ka sa Diyos. Sumamba ka. Why don't you just lift up your hands and say mo, Lord, nandito po ako. I just want to worship you. I just want to encounter you, Lord, kahit nasasaktan ako. I want to offer my sacrifice of praise. I know I'm not okay. I know I have this heaviness in my heart. But Lord, I command my soul to worship you. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Amen. Amen. So gratitude honors the God who carried you through the storm. Gratitude honors the God who carried you through the storm. Sino ba ang nagligtas sa'yo? Sino ba ang bumuhat sa'yo para makayanan mo? Sino ang dahilan kung bakit napagtagumpayan mo? Si Lord. Kaya marapat na ibalik sa Kanya ang lahat-lahat ng papuri. Worthy is His name. Worthy is your name, Lord. Worthy is your name. Amen. Karapat-dapat ang Diyos. Karapat-dapat siya. So for our conclusion, ang Genesis chapter 8, it teaches us. Okay? 3 bagay ulit. Ito. 3 bagay na tinuturo sa atin ng Genesis chapter 8. So yan. Una, God remembers His faithful ones. Inaalala tayo ng Diyos. Pangalawa, waiting is part of God's process. Kasama ang paghihintay. At pangatlo, worship invites new promises. Worship invites. Hello, Jam. God bless you. Wow. Amen. 3 days na. Tuloy-tuloy lang tayo, ha? Tuloy-tuloy lang. So, if Genesis chapter 7 is all about survival, Genesis chapter 8 is all about restoration. Okay? So, the God who shut the door last night, di ba? The God who shut the door
also open a new beginning. Alam nyo yung mga nagsasarang pintuan, hindi ibig sabihin pagtatapos ng isang bagay. Kasi sa bawat pintuang nagsasara, may mga pintuan at bintanang binubuksan. Amen? God is the God of restoration. God is the God of second chances. He is the God of new beginnings. Amen. Amen. Kaya wag mong panghinayangan ang mga nagsarang pintuan. Wag mong panghinayangan ang mga taong nawala. Kasi sa bawat pagkawala, may mga bagong ipapalit ang Panginoon. So whatever storm you have survived, remember this. God is not done with you yet. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Hindi pa siya tapos sa'yo. Meron pa siyang plano. Meron pa siyang ipapagawa. At meron pa siyang gagawin sa buhay mo. Amen? And for our final words. After the storm, God does not just give dry ground. He gives new purpose. He gives new purpose. Amen. Right after that storm, hindi lamang dry ground yung binigay ng Lord kay Noah. Amen? But a new purpose. May bagong layunin ang Panginoon sa kanyang buhay. At ganoon din po sa ating lahat. Amen? Nirestore ka na ni Lord eh. Binigyan ka niya ng bagong panimula. Ibig sabihin may bagong layunin din siya para sa'yo. Okay? God has a new purpose in your life. Always remember that. God is not done with you yet. To God be the glory po. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! God is so good. And I hope and I pray na napagpala tayo, natutupo tayo. Ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Masarap pagbulay-bulayan ang mga nakasulat sa kanyang mga salita. Na-encourage tayo, na-uplift yung spirit po natin. Nababago po tayo. Kasi yung pinakamahalaga, yung application. It's not about the knowledge eh. It's about how you apply the knowledge that you have learned, and that is what we call wisdom. Wisdom kapag in-apply mo ang lahat ng mga bagay na natutunan mo. Kaya mga kapatid, no, wag tayong makakalimot. Wag po tayong magsawa. Paulit-ulit natin na pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At again po, sa lahat ng mga bago po dito, meron kaming community, meron kaming group chat, at nag-aaral kami ng salita ng Diyos. Nagbabasa po kami ng Bible, and our goal is to finish our Bible within the year. So ngayon po, nasa Genesis chapter 22 na ata tayo, no? So nagsimula tayo sa Genesis chapter 1, and today po, Genesis chapter 22 to 24, tsaka Psalm chapter 7. So meron tayong Bible reading plan, tapos meron tayong mga group chats. Mag-chat kayo sa akin if you want to join. Mag-message kayo sa akin if you want to join. Okay? Malaking tulong, malaking bagay po na meron kayong community na nakakasama. Okay? Para mag-aral at matuto ng salita ng Diyos. So mag-message lang kayo sa akin dito sa TikTok. Mag-message kayo sa akin dito sa FB Messenger. Okay? Para po makapag-join po kayo. Tapos join our fan club. Yan. Join our fan club po para updated kayo sa lahat ng mga nangyayari. Ma-notify po kayo. If you are new to our live stream, yan, mag-join po kayo. Ang morning devotion po ay nagsisimula ng 7 a.m., around 7 a.m., tas sa gabi around 7 p.m. po. Day and night. Tapos, nag-ano rin ako, nag-update ako sa group chat, lalo pag may mga lakad ako, ganyan.
Okay, bye-bye, Matcha. God bless you. Buti nakaabot ka. Yeah. Natapos mo hanggang 9. Sure, mag-join lang po kayo. Kung gusto niyo mag-join, ayan, ipipini Bert. Amen. And we are so blessed and grateful po na maging part kayo ng community. Amen. Meron dito mga bago lang din, di ba? Mga isang araw pa lang, 2 araw pa lang, 1 linggo pa lang. Pero sino dito yung ano? Sino dito yung mga talagang ano, OG? Last 5 months, nandito na at nanonood. Marami. Wow, God bless Brati Rose sa ano? Sa result ng board exam. God bless. Yung cousin-in-law mo. Amen. God's favor be upon them. Ayan. Dami, di ba? Ayan. Sila. Nanonood sila. 5 months ago nung nagsimula kami, hanggang ngayon nanonood pa rin sila. Yung iba, August. Yeah. Iba-iba. Pero parang the first time na nanonood sila, dire-diretso na. Yeah, dire-diretso na talaga. Kaya sa lahat ng mga first-timer, ito na yung simula. Kaya pwede kayo mag-start ngayon, tapos dire-diretso na yan. Mag-message kayo. Mag-message kayo sa akin para ma-send ko sa inyo yung link kung saan kayo magjo-join. Since birthday sa lubong ko, August 28 yun. Amen? So, yun mga kapatid. Follow nyo rin ako sa FB. Thank you po. Thank you so much, Azia, Karen. God bless you. Mag-message kayo sa akin sa... mag-follow din kayo sa akin sa FB tsaka sa YT. Yeah, guys. Mag-subscribe kayo sa sa YT para mabalikan nyo po yung mga previous devotions. So, kung hindi nyo nasimulan yung Genesis 1, doon po, noong January 1, panoorin nyo yon yung crossover. Panoorin nyo yung January 1, 2, and 3, 4, hanggang ngayon, yung hanggang kahapon. Mag-message po kayo, manood po kayo. Ha? Para masimulan nyo, simula Genesis 1, at maging updated kayo ngayon, Genesis chapter 8. Mag-message kayo sa akin para masend ko sa inyo yung link. Okay? So yun, sige po, mag-pray na po muna tayo. Hallelujah, Lord. Punong-puno ang ating mga puso. Salamat sa salita ng Panginoon na atin pong napakinggan sa umaga pong ito. A breath of fresh air talaga pag nandito tayo sa live stream. Kasi, nakaka-refresh, nakaka-recharge. At nagkakaroon tayo ng panibagong sigla every time na humaharap tayo kay Lord at inuuna po natin siya. Amen? Hallelujah. Sige po, let us all close our eyes. Let's bow down our head. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to glorify you today. We just want to thank you, Lord. Totoo po yung mga salita na amin pong napag-aralan. That you remember, Lord, your faithful ones. You remember those people who trust in you, Lord. And yes, waiting is part of your process. Meron po talaga sa buhay namin na may season na maghihintay po kami. And Lord, as we wait, we just want to worship you. We just want to worship you, Lord. It is our first response. Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo po sa amin, sasamba po kami sa inyo. Sa umaga pong ito, hindi man po agad-agad matapos yung mga bagyo ng problema. Nandiyan pa rin po yun, Panginoon. But still, we will trust in you, Lord. We will trust in you. Even before the storm or after the storm, the same is true. We will worship you. We will trust in you. And we will surrender all things to you, O God. Samahan mo at pagpalain mo ang mga kapatid ko nanonood po ngayon, mga nakasama ko mag-devotion ngayong araw. May you bless us, our families, all the first-timers, God. Nawa po, Panginoon, ay makasama namin sila sa lumalagong community po namin ng Heart to Heart. This community is yours, Lord. Para sa iyo lang, Panginoon. Kaya maraming salamat po. May you anoint each and every one of us. Lord, I rebuke untimely death. I rebuke accident. Lord, just bless all our errands. I-bless mo lahat ng gagawin namin. We commit all our plans to you, Lord. Establish all our plans, Lord, as we commit them to you. May you cover us tightly with your most precious, powerful blood.
and give us a new purpose, a new heart, Lord. Every day, hayaan mo na habulin kami ng mga pagpapala na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat po. Take full control of everything. Today, we are so blessed and we are so full of your presence. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, dakilang Diyos. Hindi po kami mapapagod maghintay. Hindi kami mapapagod sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po for always remembering us. Salamat, palagi mo kaming inaalala. Kaya Lord, aalalahanin din po namin kayo. Palagi po naming aalalahanin ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat po. And in your hands, we commit everything. We love you, we glorify you, and we give you the highest glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen and Amen. God bless po sa lahat ng mga gagawing pag-aaral, pagtatrabaho, pagdinegosyo. Ingatan po ng Lord ang inyong buong pamilya, sambahayan, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. To God be the glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah! God is good. Amen.